Alam nyo, unang-unang tanggapin yung resignation. Si DOJ Secretary Boying Remulla, hindi for anything else, with nothing personal, ngunit na-politicize po ang DOJ. Yun lang. Ang DOJ, pinagtatakpan yung warrantless arrest kay Duterte. Ang DOJ ang nagpa-warrantless arrest kay Cassandra Leong. Ginawa nyong normal. Ginawa ng DOJ na normal yung pag-warrantless arrest, pag-abuso ng search warrant katulad ng ginawa sa Kingdom of Jesus Christ at sa Pamilya Teves. O ginawa nyong normal yung paggamit ng prosecutorial powers ng DOJ para tuligsain ang inyong mga political enemies. Yun. At yun nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito pong panibagong banat po ni Atty. Topacio dito po sa mga kabinete pinagre-resign po ni Pangulong Junior. Mantakin mo mga kabayan, ayon po dito kay Atty. Topacio, meron pong mangilan-ngilan sa kabinete na hindi po dapat tanggalin. Isa na nga po rito si Secretary Vince Dizon. Huwag niyong tanggalin yan. Siya na nga lang yung nagpapaganda ng image ni Junior Tapos tatanggapin niyo pa yung resignation, di ba? Tatanggalin pa. Dapat daw pong tanggalin, alam niyo po kung sino. Ito pong si Boying Remulla, mga kabayan Ito po ayon kay kay Atty. Topacio. Dapat nga daw pong tanggalin itong si Remulla dahil di ba, ang dami daw pong paglabag na ginawa Sa panahon po ni Remulla, nauso daw po yung warrantless arrest. Pwede kang mang-aresto nang walang warrant, mga kabayan. Lumakas po yung yung loob ng mga polis katulad na nila General Torre, mga kabayan. Tignan mo naman ginawa sa KOJC. Pinasok ng walang warrant. Ayon mo kay Atty. Topacio. Di ba? Yung ginawa kay Bantag. Ginawa kay Teves. At pinakamatindi doon, yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, mga kabayan. Grabe po yung pag-twist ng batas. Ngayong ang nakaupo dyan ay si Boying Remulla. Kaya nga dapat dyan nga daw po yung matanggal dyan sa gabinete ni Pangulong Junior. Sa tingin nyo, mga kabayan, kung kayo po ang tatanungin, kailangan ba wipe out lahat? Kasi para sa akin, pwede namang maiwan si Secretary Vince Dizon. Pero sangayon din po ako kay Atty. Topacio na itong si Remulla, si Boying, particular si Boying, dapat matanggal po yan talaga kasi grabe po yung ginawa niyang pagtitwist ng batas. Malinaw na malinaw sa batas Di ba yung kay Pangulong Duterte, dapat idadaan mo sa korte. Hindi mo idadaan kay Boying o kahit sino mang inatasan dyan sa DOJ. Dahil hindi naman po sila korte. Di po ba? Comment nyo yan sa baba, mga kabayan. At kung bago ka pala kayo sa akin channel, huwag nyo kakalimutan i-hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Magkita-kita tayo sa mga susunod ko pang video Paalam. Ang ating oras alas 11:04 ng umaga. Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal, pogi na, macho pa nga. Oh, yeah. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. Yeah. Kasama si Miss Juvie de Guzman. Papis-pis kayo pa dyan, Peace tayo. Para walang away. Ako, hindi ako peace. Dito sa may-ari nung Shell, dun sa Doña Soledad. Hindi pa rin? Dinaanan ko kanina. Hindi ko alam, hindi yata nakarating yung ating message mga mo. hinaing. Oo, kahapon. Ulitin ko sa mga ngayon lang nakapakinig dito, nitong problemang ito, sa Doña Soledad po, sa Better Living, sa Bikutan, barangay, anong barangay yun? Don Bosco! Yan, kung saan din po ako nakatira. Kaya yung mga gustong pumatay sa akin, magtanong-tanong ng Iron, mahanap nyo. Ganyan. Badyan. Oo. Sa Doña Soledad, Michelle doon na katabi ay karatig niya ay isang gusali. Kung saan may mga tenants at doon po dinaraos ang ating pagsambahan ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Walang firewall. Dapat kasi yan, gasolinahan niya, di ba? Obvious naman kung bakit kailangan may firewall. Holler. Kasi fire hazard yan. Correct. Gasolina yan
Highly flammable yan. Then, hindi lang yung gasolina flammable, may fumes pa yan. Opo. Kasi katulad ng pinaliwanag natin kahapon, underground ang mga tangke niyan. Siyempre, yan yung gasolina, pag nilagay mo dyan, parang alcohol yan mamaya-maya, tuyo na yan, nagbi-vent yan. Pag nag-build up yung pressure ng fumes niyan, delikado. Pwedeng sumabog. Oo, kaya may vent yan. Pinapasingaw nila para hindi nagbi-build up yung Ayun. pressure. Para bagang yung pressure cooker, di ba? May valve Yes, sa ibabaw. yes. Opo. Pagka mataas na yung pressure, umaangat ganon. Para hindi sumabog. Otherwise, kengkoy, sasabog sa mukha mo yung ulam. Pero mo Delikado. sasabog yung pressure cooker, may urupon ka sa mukha. Anyway, Yeah, sige. dapat yun may firewall. Hindi nga malaman kung ba't walang firewall. Ang ginagamit nilang bali firewall, yung firewall nung gusali, dapat yung dalawa. Oh, double wall ang yun tawag doon ay dapat. party wall. Yes. Dapat Opo. yun meron silang sarili. Tama. Eto pang masama, yun ngang fumes ay ating yung pag sumisingaw, na huhulas yung waterproofing Ayun. nung wall nung Prince Classic Opo. na building. Tumutulo na tumatagos yung tubig kapag umuulan. Umuulan, tumatagos yung sa loob ng building. At delikado yung fumes. Correct. Poisonous yun eh. Baka magkasakit tayo sa baga doon. May mga pagsamba ng kabataan doon. Opo. Yes, teka muna, baka pwede natin makontak yung building official ng yun. Paranaque. Oo, alam nyo, hindi alam yan ng building official, pinalusutan yan. Kasi Ayun. kilala ko po yung building official sa tagal. Tinipid. Oo. Tinipid kasi. Sa tagal ko nang nakatira sa Paranaque, 26 years na ako Opo. roon, Opo. maayos yung pamamahala sa Paranaque. Ayan. Yun lang naman, medyo kengkoy nung panahon ni Mayor, sino yun yung naging asawa ni Alma Moreno at saka ni Chris? Sino yun yung Joey Marquez, medyo Marquez. kengkoy. Opo. Oo, pero ngayon maayos na. Pakiusap natin kay Danny. Oo, baka pwedeng Danny, makontak yung building official. contact daw ang Kung pwede building na lang, official. kung di wag. Pero sana malaman nitong Para owner. malinawan lang. Kausap ko na yung Oo. supervisor doon. Sabihin nyo, kasi alam nyo, minsan, katulad ng nangyayari kay Pangulong Marcos, minsan siguro yung impormasyon na nakakarating. Hindi nakakarating. Kasi di ba may kasabihan sila, it's lonely at the top. Oh. Pag nasa tuktok ka, yung impormasyon hindi agad makarating sa'yo, napifilter eh. Tama. Oo, kaya minsan mali yung iyong desisyon. Yun. Tama Katulad yun. ng ginagawa ni Pangulong Marcos ngayon, sana sincere ito at hindi pa balat bunga, hindi pakitang Aha. tao, yung Opo. kanyang panawagan na magbitiw ang Yes. lahat ng mga miyembro ng gabinete. Oh, ito. Sagurak. Ang tagal namang na-realize ni Pangulong Marcos yung political ramifications at implications ng pagkatalo ng majority. Sinasabi ko majority kasi ang majority ng 12 ay 7. Di ba noon mukhang ang mananalo ay G's eh. Oh. Di ba? Mas Yung dumami 12. pa. Hindi, ang ibig kong sabihin, Ay, mukhang yung mga mananalo ng administrasyon, yung alyansa, Opo. ay G's. Sabi niya, referendum ito sa aking pamamahala. Akala niya kasi kung G's ang mananalo, majority, approve siya. Approve na. Ayaw kasi nilang maniwala na mababa ang approval rating, hindi kursunada ng karamihan ng mga Pilipino ang pamamahala ni Pangulong Marcos. Dapat yan malaman niya para nakaka-adjust siya. Hindi yata nakakarating sa kanya. So, sige, banat lang, banat. Pina-impeach si Sara Duterte, bagamat karamihan ng taong bayan ayaw. Naggawa pa sila ng mga survey na sinasabi daw. Sabi. Meron yung youth bayuyut yata yung survey na yun Marcos Youth, yun na nagsasurvey, sinasabi. Alam nyo, yung mga ganyang mga Marcos Youth na nagsasurvey na binibilog nyo yung ulo ng Pangulo, hindi po kayo nakakatulong. Kasi kag hindi po tama ang impormasyon na dumarating sa Pangulo tungkol sa nangyayari sa ground, sa ordinaryong tao, hindi po siya nakakapagdesisyon ng maayos. Tama. Binubola nyo na mataas ang approval rating mo, mahal ka ng tao, o di ang banat lang siya ng banat, akala niya yung mga ginagawa niya ay tama. Anong ginawa? Notwithstanding na nagrally na nga ang INC, marami na nga tao. Yung survey na yun ng Marcos Youth, puwet survey yun
Sinasabing karamihan daw ng tao pabor sa pag-impeach kay Sara Duterte. 32 million nga ang bumoto ron. Mas maraming boto kaysa kay Pangulong Marcos. Bago sasabihin mo, yung mga tao gustong ma-impeach. Katotohan yun. Misinformation anong talaga. ginawa? Tinuloy nila yung impeachment. Kengko yung ginawa nilang yan. Bakit? Alam naman nila kahit i-transmit nilang impeachment sa Senado, wala mangyayari. Bakit? Dahil in recess. Ayun. Bakit? Dahil yung ibang mga na Senado, mga ngampanya. Opo. Sila rin, yung mga miyembro ng mababang kapulungan, Opo. mga ngampanya rin. O bago, eto nakakatawa, sasabihin nyo. Hindi. Halos 100 noong mga pumirma na ma-impeach si Pangumalawang Pangulong Sara Duterte Opo. ay na-re-elect. Ibig sabihin, approve sa mga tao. Ayun. Eh nako, mali po yung analysis nyo. Iba po ang dynamics ng lokal sa nasyonal. Siyempre, halimbawa si Luistro, nanalo. Siyempre, iba yung dynamics ng local eh. Sa kanya lang yung lugar. Sa kanya lang yun. Gusto noon kay Luistro for whatever reason. Opo. Baka natatawa sa itsura niya o natutuwa doon sa sayaw niya na para siyang lumalaktaw na palaka. O baka yung mga akap at saka yung AX ay tumalab. Yung mga ayuda-ayuda, hindi natin alam eh. Pero the fact remains na yung mga ayaw sa impeachment na tumakbong senador, karamihan nanalo. Ayun. Villar, Marcos, Marcoleta, Go, De La Rosa. Yan, lahat yan eh. At saka yung mga neutral. Opo. Yung mga hindi natin alam. Si Bam, hindi natin alam. Yung mga solo flight. Yung mga staunchly pro-impeachment o Lats, Manny Pacquiao, Abalos, yung alam nilang talagang pro-impeachment, nangamoting lahat. Tolentino, yan, di ba? Yun ang referendum national. Ayun. Tinira pa rin niya yung impeachment, hindi siya gumawa ng hakbang. Alam nyo, walang maniniwala, bagamat sinasabing independent under the Constitution ang lehislatura. Opo. Alam nyo, huwag na tayong maglokohan dito. Sumusunod yan lagi sa presidente. Kung sinong presidente, sinusunod yan. Tama. Ng mga nasa mababang kapulungan. Like it or hate it, the fact remains, may super majority ka. Yan, lahat ng majority ng mga miyembro ng House ay nasa partido. Kung hindi man partido mismo ng Pangulo, ay allied o kaalyado ng Pangulo. Huwag mong sabihin, Pangulo ko. Congressman ka. Huwag na natin tuloy yung impeachment. Makakasama yan. O magkakawatak-watak. Huwag mo sabihin yung congressman, sasabihin na, hindi, Mr. President, tutuloy ko, bahala ka sa buhay mo. Walang ganun. Yung speaker, sasabihin mo, Speaker, insan, huwag mo nang ituloy yan. Sige na, makakasama sa atin. Huwag mo sabihin, hindi siya susundin nun. Sabagay, hindi nga siya sinusunod. Kasi yung National Expenditure Program niya, hindi sinunod eh. Correct. Pinaglalalagay doon sa mga akap. Kaya nanalo yung 100 plus na congressman na pumirma. At saka plus yung revelation ni Toby Chanco, di ba? Na ginamit yung pangalan ng Pangulo na, pumirma kayo dyan, yung conditional release nyo, ibibigay sa inyo, magagamit nyo sa kampanya. Obvious naman, para doon yung conditional release, kaya nagkukumahog yung mga congressmen na kunin yun, di ba? Kaya pumirma lahat. Kaya bilib ako sa mga hindi pumirma. Yan si Bernadette Herrera, hindi yata pumirma, no? Hindi. Yan, iniipit ngayon. Yung Duterte Youth, hindi pumirma, iniipit ngayon. Ganyan ang realidad. So, Mr. President, do not tell me na hindi nyo kayang pigilin yan. BS po yan. Akala ko dati ang BS Aquino lang eh. Wag sana kayong sumama sa hanay na yan. Pagkatapos, when he was chastised na, natalo yung mga kandidato ko Biro mo, ilan lang ang nanalong kandidato niya? 5. Yung iba doon hindi pa siya sigurado. Katulad ni Ping Lacson na si Tito Soto. Whether or not nasa alyansa yan, panalo yan eh. Hindi natatalo yan kasi independent nga ang stance niyan. Independent sila. Kami ni Senator Ping, may differences kami niyan. But in fairness to him, bilib ako sa kanya dahil hindi siya kumukuha ng pork barrel. Ayun. Mulat sa pool. At independent siya. Tingin ko kung nasaan sa tama. Ang problema lang naman kami dyan dun sa Daser Corbito.
nang naging abogado ko ng isang witness laban sa kanya. And, naintindihan naman niya kasi yung mga hearings na kasama si Senator Bato na iniimbestigahan namin yung communist influence sa mga eskwela. Opo. Nag-uugnayan naman kami ni Senator Lacson. Ayun. Okay naman si Senator Ping. Independent yan, si Tito Soto. Maayos yan. Pero laging panalo yan. So kung tatanggalin mo si Ping at si Tito, first name talaga paring Ping. Si paring Tito, si paring Ping. Paring Ping. Oo. Tatlo lang. Opo. Kung tutusin ang nanalo na talagang identified kay Pangulong Marcos. Oh. So siguro na-shock siya. Oh, nagulat. Paano kayang itsura niyo na na-shock siya? Tingnan natin. 1, 2, 3. Yun, gano'n. Isa pa siya. Na-shock si Pangulong Marcos. 1, 2, 3. Oh. Ganun no? Artista talaga yan. Nung na-shock siya na talagang bugbog sarado yung kanyang mga bets sa Senado. Alam mo, tinatala niya yung mga bets niya di ba? Ang tawag doon, nilalag niya yung mga kandidato. Ang tawag doon, bet lag. Yung talaan ng mga bets niya. Senatorial bets nilalag niya, bet lag. Okay. Nung nalaman niyang, naku, kamote. Anong ginawa niya? Unang-una, nagpa-interview siya kay Kato Jing. He is now waving the olive branch. Ayoko ng kalaban. Ang kailangan ko ngayon, allies. Yan. Paano? Mukhang nag-rude awakening, nahimasmasan yata. Sabi, na-realize niya, nako, sa June, next month. Opo. Last 3 years ko na. Yes. Anong iiwanan kong legacy? Teka, nagkakagulo-gulo ang Pilipinas. Dahil sa mga ginagawa ng mga tauhan ko na hindi ko kayang pigilan. Ayun. Sabi niya, ayoko ng kalaban. Willing ako makipagbate sa mga Duterte. Nako, Mr. President, too little, too late. Ayan. Pinaaresto nyo si Pangulong Duterte at tinransmit yung impeachment ng House na kontrolado ng pinsang buo ninyo. Ano pang pakikipagbate ang inaasahan nyo ngayon? Ngayon kinakabahan kayo dahil ngayon yung siguro na-realize. Ngayon, siguro na-realize nyo rin na yung mga binibigay sa inyong impormasyon ng inyong ng miyembro ng inyong gabinete ay palpak. Ayun. Pinagre-resign nyo ngayon. Sana sincere ito at hindi lamang isang bagay para may divert yung atensyon. Mga problema katulad niya, Abril pa lamang. Napakalaking bahagi na ng budget. Ubus na 70-80% na yata. Ubus na? Ng budget. Na-release na. Bakit? Ginamit sa AKP, ginamit sa AX, ginamit pang re-election nung mga sa House of Representatives. Wala nang kwarta, bago umuutang ng 25 billion. Kinat ng House yung expenditure ng modernization. Ngayon, natataranta i-supplement yung budget ng militar. Nako. Dahil nagiging agresibo ang China. Anong mangyayari doon sa 2 warships na binili natin? 60 ang barko natin. Almost 800 ang China. Naging 61 yun. Will it not make a difference? Alam nyo ba kung gaano karami ang ginagawa ng China? 10-20 ships a year yata ang ginagawa ng China. Grabe! Yung ginagawa ng China na dami ng ships sa isang taon, equivalent ng laki ng Italian Navy. Opo. Ng French Navy, hindi ko alam. Basta, Navy ng isang European country. Ganon kabilis at may sariling gawa. May sariling shipyard na gumagawa ng warships ang China. Hindi katulad natin, bumibili tayo, nagtitingi, sila, bulto-bulto, kung bumili, kumbaga. Too little, too late, at wala nang naniniwala Yan ang problema ngayon. There is a huge credibility gap between the president and the people. Yun ang masakit. Yun ang masakit. To the effect na, to the extent pala na
Baka pag sinabi ni Pangulong Marcos ngayong araw na to, ngayon ay Huwebes, baka chicken mo pa Hindi ka pa maniwala ngayon, ibobunto niya yung sisi sa mga gabinete. Pinag-resign niya. Nag-resign na, di ba? Ang dami na nag-resign. Alam niyo, Mr. President, ewan ko, hindi naman kayo makikinig, pero may masabi lang ako hanggang 2:25 at may 4 na minuto pa tayo. Ala. Alam niyo, unang-unang tanggapin yung resignation. Si DOJ Secretary Boying Remulla, hindi for anything else, with nothing personal, ngunit na-politicize po ang DOJ. Yun lang. Ang DOJ pinagtatakpan yung warrantless arrest kay Duterte. Ang DOJ ang nagpa-warrantless arrest kay Cassandra Leong. Inamin, ito hindi sub judice ito. Kaso ni Cassie Leong, hindi ako pumupunta sa merits Pupunta lang ako, kinross-examine ko yung NBI agent na nag-aresto kay Cassie Leong. Inamin niya, inutusan silang mag-aresto, walang pinakitang warrant, wala silang warrant nung inaresto si Cassie Leong. Hindi nila turn-over sa house. Bagamat ang nakalagay, wala pong warrant arrest order for contempt. Na nakalagay doon, kapag arestuhin mo, i-turn over mo sa house. Bago sasabihin nung NBI agent, hindi po namin malaman kung kanino to turn over Ayun na. 5 araw mong dinetain sa NBI, hindi mo alam kung kanino to turn over. Ayun ang house, ang lapit. Kalahating oras lang from NBI headquarters, dalhin mo sa house. Dalhin mo sa Sergeant at Arms. Huwag mo sabihin walang Sergeant at Arms ang house ng 5 araw. Kalokohan yon. Yun lang. Ginawa nyong normal. Ginawa ng DOJ na normal yung pag-warrantless arrest, pag-abuso ng search warrant katulad ng ginawa sa Kingdom of Jesus Christ at sa Pamilya Teves. O ginawa nyong normal yung paggamit ng prosecutorial powers ng DOJ para tuligsain ang inyong mga political enemies. Yun, kung gusto nyo maka-restore ang konting kredibilidad nyo, Mr. President, tanggapin nyo yung